listen again. Can you hear it? It's the sound of heaven. Hallelujah. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? At sa oras na tayo po ay mag-uumpisa, magpuri, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Lahat po ba tayo ay handa nang sumamba sa ating Diyos? Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! We praise you, Lord! We worship you, Lord! We glorify your name, Jesus! Holy, holy! Holy, holy you are, Lord! Thank you, Lord! Holy worship! Thank you, Jesus! Oh, Holy Spirit, in the midst of us, Lord, we welcome you, Lord. We acknowledge your holy presence, Father. We respect you, Lord, in this place, Father God. Hayaan mo sa oras na to, Lord, sa aming paglapit sa iyong harapan, Panginoon. Sa aming paglapit, Lord, sa iyong paanan, Lord. Dala-dala ang aming pagsamba, Panginoon. Kami, Lord, ay iyong pakalinisin, Lord, ng iyong banal na dugo, Jesus. Maging karapat-dapat kami, Lord. Lumapit, Lord, sa iyong banal na trono, Lord. Hayaan mo, Lord, na malaya kami, Lord, makapagpuri, makapagsamba, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, tinadakila ka namin, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Narito kami, Lord, sa oras na to, Lord. Handang magpuri, Lord, sapagkat tagumpay ka, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Sa buong isang linggo, Lord, tagumpay ka, Lord. Kaya naman, Lord, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang purihin sa oras na to, Panginoon. Karapat-dapat kang itaas, dakilain, O Diyos. Ang tangi mong pangalan, Jesus, Lord, ang siyang makilala. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba. We glorify your name, Jesus. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay? Sa oras na ito, sasambahin natin ang ating Diyos na buhay. Ihanda po natin ang ating mga puso. Hayaan po natin buksan ang ating mga puso upang sambahin ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos na minahal tayo, inibig tayo, pinagtagumpay tayo. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Thank you, Jesus. Let my spirit feel the warmth of your embrace.
Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Alam niyo po, isa po sa naturuan ako ng Lord is sa ating pagsamba at sa ating pagpupuri, huwag tayong mahiya itaas ang ating kamay. Huwag tayong mahiya sumayaw. Bakit? Kasi malaya na tayo. Pinalaya tayo ng ating Diyos. Amen? Walang malaya na hindi nakakapagtaas ng kamay. Amen? Lahat ng malaya kayang itaas ang kamay at sumayaw sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yes, you came in from the everlasting to the world beneath, the Father's only Son. Yes, you came in from the everlasting to the world beneath, the Father's only
Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we want to see you, Jesus. Oh, Lord, thank you, Jesus. We worship you. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Sapagkat karapat dapat sambahin ang ating Panginoon. Muli inaanyayahan ko pong itaas ang ating mga kamay sa harap ng ating Panginoon. You're more than anything. You're more than gold. More than anything.
stand in awe of you, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp such infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesties and joy above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. Let's worship our Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous. Yes, Lord, for words, too wonderful, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp such infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love?
all the things you've done, Lord. And for all the things that you are going to do, Lord, in our lives. We will continue to stand in awe of you, Lord. Thank you, Lord. Maaari po ba nating pasalamatan ang ating Diyos na buhay? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Patuloy ka namin tinataas sa oras na to, Lord. Patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin pinupuri at itinataas, Lord, sa oras na to, Lord. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Lord. Ito po aming dalangin, kaming mga anak mo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. And everybody say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Muli po ba, maaari po ba nating palakpakan ng ating Diyos na buhay ulit? Sige, wag po tayo magsawa pumalakpak sa ating Diyos. Sige, malakas na palakpak. Ayan, hallelujah. Amen. Salamat sa Lord at nasa pangalawang linggo na tayo ng December. Ayan, matatapos na po yung taong 2020. Amen. At I believe po, marami sa atin sinasabi sa mundo na 2020 is a rough year. 2020 is yung hindi magandang taon. Amen. Pero I believe sa ating Kristiyano walang ganon. Amen. Ang 2020 is panahon ng pagtuturo ng Lord, panahon na pinakita niya ang katapatan niya sa ating lahat, ang kanyang pag-ibig sa ating lahat na tapat siya. Amen. Amen po ba? At yun po pinasasalamatan ko po ang Lord. Patuloy ko pong pinasasalamatan ng Lord sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya at sa patuloy na pagtuturo ng Lord. Amen. At sa oras na to, nais ko pong magbukas ng harapan para sa nais magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Sino po ang nais magpasalamat sa ating Diyos? Amen. Walang tumataas yung kamay. Amen. Pero I believe po, may isa pong tinuro sa akin ang Lord. Ito lang din 2020. Kasi dati din, nahiya din ako pumunta sa harapan para magpasalamat. Then pinarealize sa akin ng Lord, kasi may mga tao kami sa office. Tapos pag may ginagawa akong maganda sa kanila, tapos wala silang sinasabing pasasalamat, parang ayoko na. Wag ko na ulit to gawa ng mabuti sa susunod. Ganon. Kaya parang ako na tao, syempre, ganon yung nagiging response ko. What more pa ang Lord na, yung tong anak ko na to hindi marunong magpasalamat. Amen? Amen. Kaya inaanyayahan ko po. Amen? Sige po, wag po kayong mahiya. Tumayo po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Pasalamat po tayo sa ating Diyos. Sige, sa pang-araw-araw po natin, gumigising po tayo, na andyan po, nakakahinga ka pa, meron ka pang panibagong araw. Amen. Sino po ang nais? Ayan po si Kuya po. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Ang maaga po sa inyo lahat. Ako po yung labis na nagpapasalamat kay Lord dahil sa ginawa niya sa aking pamilya. Nasimula pa nung nag-pandemic hindi niya kami pinabayaan. At ako'y tinuruan niyang gumawa ng paraan kung paano kami mabubuhay. Kahit sa ganito parang nag-online kami, kahit paano kumikita kami ng konti, kami nagtsatsaga ng aking asawa. Ako masyadong papasalamat po kay Lord na sa aking tiyaga binigyan niya ako ng malakas na pangangatawan. At saka binigyan niya ako ng magandang pag-iisip, na mawala ako ng pag-iisip para kami ay mabuhay. Kahit po mahirap po sa panahon ngayon. Sobrang po ako nagpapasalamat kay God. Pati rin po sa mga anak ko na sila ay tinutulak ko para lumapit kay God. Sobrang po talaga nagpapasalamat. Yun lang po. Amen. Hallelujah. Amen. Isang simpleng pasasalamat. Amen. Dahil
sapat ang Lord sa buhay ng bawat isa. Amen? Sige pa po, sino pa po ang nais magpasalamat sa ating Diyos? Sige, huwag po tayong mahiya. Hindi na po ako magtatawag po dito. Sige, taas po natin ang ating mga kamay. Sino po ang nais magpasalamat sa ating Diyos? Amen? Amen. Wala na po ba? Amen. Si Kuya daw na nakaputi. Blessed morning po sa inyo lahat. Simple lang po yung papasalamat ko sa Lord na hindi na ganun kahaba. Magpapatingin ko lang po ako sa Lord kasi nitong last week tsaka nitong bago mag-Sunday ngayon, last week nga, sumaba kami sa training para sa mga seafarers. Kung sino yung mga seafarers dyan, may intindihan nyo yung training na tinutukoy ko. Yung isa sa training na mahirap, kasi ikaw na yung gumastos tapos papahirapan ka pa dun. Pinagpapasalamat ko sa Lord kasi yung ibang trainee dun talagang nai-injured, yung iba namamatay. Kapag mini-medical, hindi na alam kung anong gagawin. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi bago ako umalis ng bahay, syempre, nagbabaon ako ng prayer. Nagpe-pray ako sa spiritual life ko sa sarili ko lang. Pinagpe-pray ko na, Lord, wag niyo akong pabayaan dito sa activity na gagawin namin kahit sobrang hirap tsaka crucial. Yun, sa awa ng Lord, sa grace ng Lord, na natapos ko yun ng save. Hallelujah, salamat sa Lord. Kasi yung iba sa mga nakakasama ko doon talagang bumibigay sa sobrang hirap ng training. Pero naniniwala ako kaya ako nandito ngayon tsaka nakakapagsalita sa harap nyo kasi iningatan ako ng Lord, kinover ako ng Holy Blood. Kaya salamat sa Lord kasi na-training ko yung PSRB namin ng save tsaka ng Matibasay. Glory to God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Napakagandang patuto. Amen. Nandyan po yung proteksyon, yung pagsama ng ating Diyos na buhay sa bawat isa. Amen. Sige po, kung wala na po ay tayo pong lahat ay inaayayahan ko po ang bawat isa na yumuko. At let's welcome the presence of the Lord through His servant, Pastor Rudy Ratilla. Yes, O Lord. Sige po, pasalamatan po natin si Lord. Kung mayroon man tayong malaking pasasalamat ay yan ay para kay Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na karapat-dapat naming bigyan ng parangal, pagsamba at pagdakila. Salamat po sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng proteksyon, pagkakataon sa maraming bagay sa buhay namin. Nag-iiwan ito, O Lord, ng isang bagay sa buhay namin, O Lord. Ito ay ang matuto kami na patuloy na Ikaw ay pasalamatan, na Ikaw ay bigyan ng karangalan. Salamat po dahil patuloy mo kaming pinagkakatiwalaan ng gantong uri ng iyong habag at awa. Salamat, Lord. Pwede ba nating taas ang ating kanang kamay at pasalamatan natin si Lord? Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likhay luluwalhatiin ka. Hallelujah. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Hallelujah. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y naman. Once again, mga kapatid, awitin natin ito, sabihin natin kay Lord. Napakabuti mo, oh Diyos. Hallelujah. Oh, purihin ka.
iyong likhay, luluwalhatiin. Lift your voice, everybody worship and sing. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Yes, O Lord. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, ulitin po natin ito, sabihin natin kay Lord. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay good. Salamat po, O Lord, sa napakabuting bagay na ginagawa mo sa amin. Ikaw ay parangalan. Mabigyan ka ng papuri at pasalamat dahil ikaw ay Diyos ng dakila. Sa araw na ito, kami po ay mag-uumapaw sa pasalamat. Hindi lamang, Lord, dahil sa kabutihan mo, kundi tinuruan mo kami na magtiwala sa iyo sa gitna man ng kagalakan, kaligayahan, sa gitna ng pagtitiis, sa gitna ng pagsubok. Tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo, Diyos. Salamat po sa iyo ang karangalan magpakailanman. What shall we say? What shall we say, O Lord? But thank you so much for your love and mercy. As we enter into the gates of thanksgiving, O Lord, we ask you, Lord, to bless everyone. Thank you so much. We give you all the praises and the glory. In Jesus' name, the precious people of God, everybody say Amen. Amen, amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Isang magandang umaga po. Tawagan ko ang aking misis para sa kanyang patutuo. Halika, halika. Asan yung microphone? Ang aking misis ay almost 1 week na may sakit. Dito ka. Tabi ka na rito. Halika. Ha? Matanda ka na, kaya namimingi ka. Sige. Almost 6 days na hindi po bumababa ang kanyang lagnat sa 39. So, 39. Kaya medyo nakakabahala. Pero, God is good. Lalo pa na, share ko lang saglit lang. Sabi niya, pa, may pumitik sa kanang bahagi ko. Tinuturo niya appendicitis. So, i-share mo kung anong dahilan. Amen. Salamat sa Lord. At totoo yung awit natin na napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. So, last week, Thursday, yun nga, nakaramdam ako ng panginginig, grabing lamig sa katawan. And then, Friday, yun, nilagnat na ako. Pakiramdam ko parang mga 37.5 lang siya or hanggang mga 38. Pero yung pala ay nagte-39 na pala ako ng lagnat. So hindi ko alam, on and off, tapos biglang mag-chill ako na talagang halos pati yung baso or yung tasa mahuhulog na sa kamay ko na talagang ganun talaga yung kamay ko na ano. So salamat sa Lord. After 5 days, nagpa-check up ako. Akala ng doc, gusto ng doc na ma-sure kung appendicitis, UTI, or dengue. So sa lab, lumabas na yung
mataas yung ah, 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 infection ng UTI sa akin. Kaya grabe yung pag-chill ko, tsaka on and off. So, binigyan ako ng antibiotics. So, salamat sa Lord, ginamit din yung gamot para sa kagalingan. At syempre, sa mga nag-pray sa inyo, salamat sa inyo. Amen. Amen. And then, may second love pa. So, sabi ng doc, may nakita siya kasi na mataas yung sugar ko. So, sabi ko, kaya pala doc, laging para akong hilo. Sabi ko. So, lumabas nga, okay naman yung kidney ko, hindi siya affected. So, binago niya yung gamot na mini-maintain ko kasi nagme-maintain ako sa high blood at saka sa sugar. Pero binago niya at ito medyo okay na siya. Amen? Amen. So, salamat sa Lord. At yun nga, maraming ipinayo ang doc. Sabi niya, bawal ang lahat ng fruits, cake, ice cream, lahat ng chocolates, Toblerone. Christmas pa naman. Christmas pa naman. Amen. White meat lang. Yung biko ni Sister Early. Asan Sister Early? Yung biko. Pwede patikim lang ng konti. May cheat day. Pero salamat sa Lord talaga. Medyo iba pa nga yung pakiramdam ko na para akong pinapawisan ng parang malamig pa yung pakiramdam. Pero Okay na. tuloy-tuloy ang kagalingan na binibigay ng Lord. Kaya salamat sa Lord. Glory to God. Palapakan natin si Lord. Amen. Praise God. So, napakahalaga po ng ating pasalamat. Siyempre, dahil hindi siya para siyang baby, parang baby sa akin every time. Ginaganon ko yung liig niya, tapos maya-maya, taas, nagsushoot up talaga yung kanyang lagnat. So, siyempre, hindi naman tayo exempted sa mga nangyayari sa katawan natin. Kasama yan sa pagbabago ng panahon, pagbabago ng klima, at yung mga bagay na hindi natin inaasahan siyang dumarating. Pero sa kabila ng lahat, ano ang dapat nating gawin? Sa kabila ng lahat na kung saan ay nandun ka sa isang sitwasyon na ikaw naman yung nasa process na gano'n ng Panginoon, in what are you going to do? So, madalas ay marami tayong biniblame, marami tayong sinisisi, marami tayong ganito-ganto, marami tayong alibay. But isa sa mga natutunan ko sa panahon ng ganong klaseng buhay ay yung hanapin mo si Lord, hanapin mo ang kanyang mukha, alamin mo kung ano ang nararapat dahil kailangan mo talagang magdesisyon sa mga panahong yaon. So kailangan lang natin na maging mapayapa sa harap ng Panginoon. Siyempre, nung sumakit yung kanyang bandang kanan, iniisip namin appendicitis. So siyempre, pray, kaya ang prayer namin doon sa appendicitis. Tapos, dengue. Sa UTI, hindi pa namin specific na ipag-pray. Yung palang sumakit sa kanyang kanan, hindi pala appendicitis. Kasi ilang araw na pala siyang hindi dumudumi. Yung pala yung pumitik. Hindi siya makadumi. Kaya siguro, yung masamang hangin. Mama ko, di ba yung masamang hangin yun na hindi makalabas? No? Kaya gumanon siya. Kaya nung sumabog ay, oh my God, what a mighty God we serve. So we have to thank the Lord in everything. Pasalamatan natin si Lord. Huwag nating kalilimutan na magpasalamat ka ay higit kaysa magreklamo. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Sabi ng iba, di ba pastor ka, bakit tinatablang ka ng sakit? Wala namang sinabi si Lord na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi magkakasakit. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi magkakasakit, hindi mamamatay, ay di tambak na ang tao sa buong mundo kung mga naglilingkod ay hindi mamamatay. Hanggang ngayon kasama pa natin si Abraham. Ay ilang salinlahi na yan, libu-libong salinlahi na. So, God has a plan more than what we knew, more than what we imagine, what we could easily find na siya lang talaga yung nakakaalam ng plano ng Panginoon. So, ayan, magtatapos na yung ating December. Ano ang mga plano natin sa susunod na taon? Ano ang mga dapat nating pasalamatan? Kasi bago ka magpasalamat, bago ka magplano, kailangan pasalamatan mo muna ang ginawa ni Lord sa loob ng isang taon.
So ngayon talaga lahat tayo dumanas ng matinding testing, matinding adjustment, financially and everything. Lahat tayo ay nag-adjust talaga ng sobra. Especially sa ating protocol, sa ating health, hindi naman talaga ganun kadali. Imagine, pag-aakyat ka dyan, third floor, tapos nakamask ka, ang hirap. Pag-aakyat mo ng third floor, hingal ka eh. Kahit wala kang sakit, nakakahingal talaga eh. Di ba? Kaya gagawin mo, tatanggalin mo talaga yung mask dahil yun ay kailangan makahigop ka ng hangin. Eh, alam nyo, sa lahat ng panahon naman kasi, pinakamabuti talaga yung magpasalamat kay Lord. Yan sabi nga ng awit chapter 100, make a joyful noise unto the Lord. All ye lands, make a joyful noise. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat tayong magpuri, dapat tayong mag-ingay ng pasasalamat sa Diyos. Bigyan natin ng pansin na ang Panginoon ay lalong napapapurihan, nabibigyan ng saya, nabibigyan ng karangalan kapag tayo ay nagpapasalamat sa gitna ng mga panahon na katulad nito. Sa verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So as we thank the Lord, we have to approach the Lord with singing. Singing, there are songs that are fit to sing na parang yun yung pasasalamat kayo, gaya ng ating inawit kanina. Napakabuti mo. Everybody please. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwal, hatiin ka. Praise the name of the Lord. Napakabuti mo, di ka praise the name of the Lord. Noong ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Dito po sa verse 3, know ye that the Lord, He is God. Psalm 100 verse 3, know that the Lord is God, it is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So the Lord is our chief shepherd. We are sheep in His pasture. So, kailangang pasalamatan natin si Lord dahil siya nagdadala sa atin sa mga lugar na kung saan tayo ay masasatisfy. Tayo ay makakaranas ng contentment. Dahil tulad nga ng sinabi ko, the world can give satisfaction, but only the world can give satisfaction, but only the Lord can give contentment of life. Amen. Only the Lord can give contentment of life. Sa verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Kailan mo siya pasasalamatan sa panahon lang bang masaya ka? Kailan mo siya pasasalamatan sa panahon ba na wala kang sakit at wala kang karamdaman? Paano kung balik na rin ng Diyos ang sitwasyon? Are you going to thank the Lord? Are you going to enter into the gates of sanctuary of God and thank Him? Paano kung yung prayer mo ay walang sagot? Paano yung lahat ng iyong ginagawa ay parang walang imik si Lord? Are you going to thank the Lord? Pasasalamatan mo ba siya? At ano ang grado ng pasasalamat mo? Just, Lord, thank you. Minsan yung panahon na kung saan tayo ay nasa ganung klaseng proseso, saka natin naiintindihan ang pasalamatan si Lord ng mas malalim na pasasalamat. Amen? Kailangan mong maranasan, naalala ko nga yung lagi kong sinasabi, si Lord, kadalasan siya ay nagsisimula sa isang malalim na kirot, sa isang malalim na sugat, sa isang malalim na sitwasyon na hindi mo naintindihan at nasaktan ka. Doon si Lord nagsisimula. Doon nagsisimula ang iyong desisyon, ang aking desisyon, at doon rin nagsisimula ang malaking aral sa buhay ng isang tao. Kung kailan ka nabigo, sa tingin mo kung kailan ka nabigo, doon ka natuto na magtiwala sa Diyos. Di ba?
Amen. Amen. Kung kailan ka hindi sumagot si Lord sa iyong dalangin, kung kailan hindi binigay sa iyo ng Panginoon ang gusto mo mangyari, doon mo naman siya pinasalamatan ng mas malalim na pasasalamat. Amen? Nung panahon ito, personal na testimony ko lang Nung panahon na pinahayag ng Panginoon sa akin na iwanan mo ang babaeng yan at hindi yan para sa iyo. May inilaan ako para sa iyo. Yung iwanan mo yung proseso na yun na napakahaba. Siyempre malungkot ka, hindi mo alam kung ano ang susunod na hakbang ng Diyos para sa iyo. But the time I was obedient with the Lord, kasi yun lang naman talaga yung magagawa ko Sumunod sa gusto niya para sa akin. Siyempre, mararamdaman mo, mararanasan mo kasi yung panahong yon, yung hapdi na yon, ay bunga ng pagsuway ko. Bunga ng bagay na dinesisyonan ko lang, hindi ko siya kinonsulta. Hindi ko hiningi sa kanya kung anong dapat kong gawin. Hindi ko hiningi sa kanya ang isang babae para sa akin. Basta nag-go on lang ako. Nagbukas ng pinto, so-called nagbukas ang pinto, then all of a sudden, ito na kami na. But I did not ask God with regards to her. Then yung hapding naramdaman ko, naranasan ko ay hapdi, hindi dahil malupit si Lord. Ako'y pinalayo ng Diyos, hindi. Kundi bunga yun ng aking desisyon na hindi ko kinonsulta ang Panginoon. Shall I thank the Lord for that? Yes, I did it. Pero hindi ganun kadali. During the time, 7 months, for a period of 7 months, I don't want to talk to anybody anymore. I want to be alone with God. I want to be alone. I'm just listening doon sa mga worship, sa mga praises. Nagsaksak sa akin noon, mayroon binigay sa akin ang kuya ko na Walkman. Every time na mayroong activity, I have to salpak it. Then, makikinig ako for a period of time. Pag wala na sila, ini-open ko. I don't want to talk to anybody. I don't want to talk to anyone, especially sa mga opposite sex. Talagang matindi. But during the time of process, the 7-month period, I learned a lot. At sabi ko, by this time, Lord, I don't want to decide with my own. I thank you, Lord. You taught me how to trust you again. At the time, I pray, sabi ko, Lord, kung sino ang bibigay mo para sa akin, yung magiging kasintahan ko ay mapapangasawa ko. Ayaw kong magkaroon ng kasintahan na hindi ko mapapangasawa. Wag na lang, Lord. Kahit sila'y cute at maganda, wag na lang, Lord. Basta ang gusto ko, Lord, kung sino ang mapapangasawa ko, dalhin mo siya sa akin. So, right decision brings you joy, praises, and thanksgiving. Wrong decision, you will suffer the consequences. That's not testing. Hindi siya testing, hindi siya trials, consequences. So, kailangan tayong masaktan para magbukas ang pintuan ng pasasalamat. Kung hindi ko ginawa yon, siguro, maraming girl. Salamat na lang dahil like what I prayed, sabi ko, Lord, yung dadalhin mo sa aking girl ay siya nang mapapangasawa ko. Ayan, yung wife ko. So kung yung sakit, yung hapdi, yung kirot, huwag nating isisi kay Lord. Bunga yun ang desisyon natin. Hindi yan bunga ng Panginoon na siya ay malupit sa atin. Hindi. Marami tayong desisyon mali. At bawat maling desisyon, we will suffer. Amen? Lahat ng maling desisyon, yung bunga nito, yung pait nito, ay hindi si Lord na magsasuffer. Tayo na nagdesisyon ng mali.
Kaya sa bawat desisyon na gagawin natin, huwag kang patumpik-tumpik. Lalo pa kayo mga kabinataan ngayon. Huwag kayong basta-basta maniligaw dahil maganda. Kayo mga girl naman, kumugwapo, sagot agad. Di pa nga nagpipray, bigay agad. So hindi natin maiintindihan yung proseso ni Lord. There are times, meron kang gusto, pero ayaw ni Lord. Naalala ko nga, bago dumating si Barzillai, gusto ko yung yung sasakyan, yung Nissan Terra. Talagang I exert my effort. Then a day before, yung araw na yun na i-release na, ando na Sister Early. Siyempre, yung woman of God kasama ko. Sabi ko, kukunin natin yung sasakyan. Nga. All of a sudden, disapprove ng bangko. Magdamag na yun, di ako nakatulog. Kaya sabi ko, Lord, I surrender. Kasi before you give your thanksgiving, you must surrender everything. I surrender. Sabi ko, Lord, whatever your plans are for me and for my family and for the church, I lay it down before you. I don't want to decide for my own. Ibigay mo sa akin kung ano ang desisyon mo, ang iyong plano. At Lord, doon ako. Noong ilidan ko na ang lahat at hindi na ako magmithi, saka naman nagbukas ang pinto ni Lord. At yan nga, dumating si Barzillai. When I lay down everything, God opened the door. Doon, yun kasi yung hinihintay ni Lord. Pag nakita mong sarado ang mga pintuan, huwag mong ipilit. Dahil the consequences of wrong decisions will make you suffer. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, with regard sa decision, kailangang maging plain ang lahat. Ito ba'y galing kay Lord o hindi galing kay Lord? Period. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Huwag mo nang ipilit na nagbibigay ka pa ng alibay, nagbibigay ka ng paliwanag kay Lord. Lord kasi ganito, Lord kasi ganito, Lord kasi ganito. Don't explain anymore. When God said yes, that is yes forever. When God said no, that is no forever. Amen? Huwag mong ipipilit ang isang bagay na hindi para sa iyo. Dahil lahat ng yan ay magiging pintuang sarado para magpasalamat ka sa Diyos. Pero inaalaw ni Lord yan, ang tawag nga dyan ay permissive will. Permissive will or perfect will. Bakit permissive will? Kasi nga, ayaw ng Diyos, pero gusto mo. Pahihintulutan ka niya na makuha yung gusto mo. Pero yung pait, yung bunga, yung hapdi, yung kirot, yung consequences ng permissive will ay hindi mo yan magiging baliwala. You will suffer. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat nandoon sa permissive will. Dapat tayo ay nasa pangalawa, perfect will ng Panginoon. Pag sinabing perfect will, siya talaga ang nagbigay sa iyo. Amen? Mapangakit ang mundo. Lahat ng maganda ini-offer nila. Pero hindi ini-offer ng mundo kung ano ang perfect will ng Diyos. Amen po ba?
hindi kanya bibigyan ng pagkakataong pumili ng perfect will galing kay Lord. Ang mundo ay mag-o-offer ng lahat ng maganda sa paningin mo. Pero ang iyong puso ay malayo doon. Kaya mahalaga na mayroon kang connection kay Lord. Na lagi ka nagpapasalamat, enter His gates with thanksgiving. The more kasi na ikaw ay nagpapasalamat kay Lord, yung mga bagay na gusto mong hingin kay Lord ay binubuksan ng Lord ang iyong kaisipan. Kung hindi yan para sa iyo, withdraw ka na agad dyan. Wag mo nang ipilit ang isang bagay. Pag hindi yan para sa iyo, wag mo nang ipilit. Dahil masasaktan ka lang at the end of the days. Kailangang naiintindihan mo yung pasasalamat kay Lord ay hindi lamang sa panahon na ikaw ay nasa biyaya at pagpapala. Kailangang alam mo din yung katotohanan na inaalaw ni Lord ang permissive will para ikaw ay magkaroon ng pagkataong magbukas ang pinto sa kanyang perpektong kalooban. So, ibig mo sabihin, Pastor, kailangan sumuway ako para makita ko yung pinto ang bukas? No. Bukas ang pinto, hindi mo lang kasi ito nakikita. Kasi pag tayo nasa permissive will ni Lord, bulag tayo. Tingin natin itong maganda, ang tawag doon, presumption. We presume that this is right, but this is not perfect will. This is good, but this is not perfect will. So kailangan hindi lang good, kundi perfect and good. Amen? Kailangan perfect and good. Now, siyempre, sa paghingi naman natin sa James chapter 1 verse 5, dito sa Santiago chapter 1 verse 5, so may binabanggit dito ang ating Panginoon. Sa patuloy na pasasalamat natin kay Lord, ay hindi naman ibig sabihin bukas ang pinto ng langit para tayo humingi. Ito ang gawin natin. If any of you lack wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Tagalogin natin. Tagalogin. Ngunit ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. So, kung humihingi ka ng perfect will ni Lord, bibigay yan sa iyo. Amen? Amen? Ibibigay lang Diyos yan sa iyo. Pastor, nasa fulfillment na ako ng buhay na binigay ni Lord, masaya na ako dito. That's good. Pero marami pa rin tayong mga kapatid na hindi talaga nakakaranas ng perfect will ng Lord. Kaya hanggang ngayon, struggle sila sa kanilang Christian life. Pero kaya nating magtagumpayan yan. Amen? Amen ba? Verse 6. Santiago chapter 1 verse 6. Ito ay maganda. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. So gusto mong maghanap ka ng perfect will ni Lord, humingi ka ng may pananampalataya. Hindi lamang yung kailangan mo. Lord, kasi matanda na ako, Lord, kaya kailangan ko nang magkaroon ng girlfriend. Kailangan ko nang magkaroon ng boyfriend. Lord, graduate na rin ako ng college. Gusto ko na, may trabaho na rin ako. Lord, gusto kong magkaroon. Hindi. Ano ba yung needs mo? Ano ba yung pangailangan mo? Ano bang kailangan mo, girlfriend o mapapangasawa? O aasawahin? So, once ikaw ay humingi, sincere ka dapat. Tapos huwag kang magbibigay ng pangalan. Hayaan mo si Lord na ang magdala at pangalanan niya kung sino. Sa trabaho, sa ating mga kurso, sa mga pipiliin nating negosyo, lahat ng ito ay dapat ikukonsulta natin sa Diyos. Para sa bandang huli, hindi tayo masaktan. Marami tayong desisyon na sasaktan yung ating emosyon, marami tayong desisyon mali. Sa panahon naman na tayo ay grabing blessing ni Lord, grabe ang presence ni Lord, then we cried out before God and we decided na hindi natin naisip. Pagkatapos nating bumaba, limot na natin yung desisyon. Pero si Lord hindi nakalimot. May sinabi ka noong panahon na ikaw ay nasa kanyang presence. Amen? Amen? Kaya, anong sabi ng verse 6?
Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat. Hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Yung pabago-bago ang isip. Lord, si Maria, Lord. Maganda si Maria. Nakita si Juana, ay, mas maganda pala, Lord, si Juana. Nakita si Cynthia, Lord, mas maganda pala si Cynthia. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Maganda o perfect will ko? Amen? Amen. Ano ba yung kailangan mo? Ano bang kailangan mo? Girlfriend lang o boyfriend lang sa habang panahon? O magiging partner mo na katuwang mo sa iyong pagmamahal kay Lord, katuwang mo sa pagpapamilya, katuwang mo sa pagnenegosyo, katuwang mo sa pagtatrabaho. Ano ba ang kailangan mo? So be specific. Verse 7. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. So hindi ka tatanggap ng anumang bagay kung nag-aalinlangan ka na humihingi ka ng perfect will. Siyempre, kayo mga nasaktan, parang nabigo kayo sa inyong mga nililigawan. Panakipbutas yung hinihingi nyo kay Lord. Alam ni Lord yun. Kaya dadaan pa kayo ng mga 2 years, 3 years bago siya magdala. Ay, yung iba, pagkatapos masaktan, hanap agad, Lord, ganyan. Gusto agad, nandiyan na yung sagot ni Lord. Panakip sa butas. So, tuturuan ka ni Lord na maghilom yung sugat, then bibigyan ka ng pagkakataong. Paghilom na ang sugat, saka ka mag-pray. Lord, I am ready now. Handa na ako, Lord, ngayon. Ito yung negosyong binigay mo sa akin, Panginoon. Ito yung gusto kong negosyo noon, pero hindi siya nagtagumpay. Lord, ito yung negosyo ngayon na nasa puso ko. Tulungan mo ako. Turuan mo ako. Ito po yung trabaho noon na gusto ko, pero ito ang trabaho binigay mo sa akin ngayon. Ano po ang dapat kong gawin, Lord? So, ask God. Magtanong ka kay Lord. At sa kabila ng lahat ng yon, magpasalamat ka kay Lord ng buong puso. Pasasalamat na punong-puno ka ng pagkilala sa kanyang ginawa sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord na malakas. So, hindi tatanggap. Ngayon, this year is closing. Next Sunday, then Sunday after, we are closing. And we are now entering into 2021. Siyempre, a new era, a new glorious challenges of life, a new blessing awaits us. Mga opportunity na binigay ni Lord. So are you ready for that? Kapag daw ikaw ay pinagpala ni Lord, huwag magbago ang sistema ng iyong pamumuhay. Magbago, kung may magbabago man, isa lang yan, yung sistema ng iyong pagbibigay. Ang dapat mabago. Hindi ang pamamaraan ng iyong pamumuhay. Amen? Verse 8 ba yun? Verse 8 yung binasa natin. Siya sapagkat ang taong yun ay hindi dapat mag-akala, mag-presume, natatanggap siya ng anumang bagay mula sa Panginoon. Verse 8. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. So yun yung qualification. So, yung pasasalamat natin kay Lord, nabigo ka, hindi sinagot yung gusto mo. Hindi naging tagumpay yung gusto mo. At nabigo ka, yun na yung paraan para magbukas ang pintuan ng pasasalamat sa Diyos. Amen? Karamdaman, dumanas ka ng karamdaman, ng sakit, pagkatapos ng lahat ng yan, o during that time, pasalamatan mo pa rin si Lord. Kahit, alam nyo, isa sa pinakamahirap na mag-pray, yung panahong may sakit ka. Hindi ka makapag-concentrate. Amen? Kailangan mag-pray ka. Kailangan mag-praise ka. Kailangan mag-thank ka kay Lord. Yung nasa battleground yung inyong relations bilang
simulang pamilya bilang mag-asawa. Aba, hindi madaling magpasalamat, hindi rin madaling pumunta ng church. Pag nasa ganong sitwasyon, what are you going to do? Blame God? Hindi. Salamatan natin si Lord. Amen? Amen? Kasi nag-iiwan lagi yan ng aral. Kapag nag-iwan ng aral yan, isa lang ang makikita mo. Ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kaya nga, huwag kang matakot na humarap sa mga hamon ng buhay. Huwag kang matakot. Lalo pa yung grabing pasalamat mo kay Lord. Ay, nako. Huwag kang matakot na harapin ang buhay. Ang mga taong hindi nagtatagumpay ay mga taong duwag harapin kung ano ang mga hamon sa buhay. Sila yung mga laging bigo, lagi na lang bigo, mga negatibong isip. Sila yung mga taong walang pakialam na sila pala'y nakakahawa na ng negatibong bagay. Nalala niyo yung sa tiktik, 12 tiktik pinadala ni Moses para tiktikan ng bansa ng Kanaan. 10 negative report. Sabi nila, yung mga tao doon, tipaklong lang tayo sa tingin nila. Masyadong exaggerated. Eh, mas malaki ang Diyos nila eh. Bakit minaliit nila ang kanilang sarili? Yung dalawa, si Joshua saka si Caleb. Hindi. Matatalo natin sila. Sinasamahan tayo ng Diyos. Sugurin na natin sila. That's positive. Eh, Pastor, totoo naman yung sinabi ko eh. Totoo yun ng isang tao na walang pananampalataya. Pero ang isang taong may pananampalataya, ang tingin mo sa mga higanti ay common na lamang na dapat harapin. Pagsubok, hinaharap sa buhay, lahat ng yan ay mga higanti na kailangan mong mapagtagumpayan. Noon ako, nung maborn again, ang unang-unang kong napagtagumpayan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa kama ko, mayroong larawan ng kwan. Larawan ni Butyo. Saka ni Noknok. Yun, larawan. Tapos yung sign of the cross, talagang agad-agad na napagtagumpayan ko yun. Pangalawa na pinapagtagumpayan ko yung sa pamilya ko, siyempre. Kung share ka ng word of God, tatawanan ka. Pero lahat ng yan napagtagumpayan. After a couple of years, ito na, they got born again. So kailangan lang nating harapin yung hamon. At yung hamon na yan ay magiging daan upang tayo ay tumayo. Let's face the challenges of life. Do not let your heart be troubled. The Lord is with you. Magpasalamat tayo kay Lord. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Hindi niya tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Mananatili tayong tapat sa Diyos at ang Diyos naman ay laging tapat sa atin. Palapakan natin si Lord na malakas. Kaya, mahalaga, balikan natin dito sa Psalm 100, verse 4. Tagalogin natin, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Bakit? Verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So kahit walang ginagawa si Lord sa iyo na mabuti, siya pa rin ay mabuti na dapat pasalamatan. Kahit ikaw ay nasa proseso ng mga pangit na sitwasyon, because ang Diyos ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi, dapat ka magpasalamat. Sige lang, iaayos naman ni Lord ang lahat. Kung meron man tayong lubak-lubak na dinadaanan isang araw, dadalhin ka naman ng Diyos sa pantay na daanan para hindi ka matapilok. Hindi ka madapa at hindi malinsad ang iyong mga buto. Amen? Amen? So, napakahalaga nung sinasabi ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14. 1
1 Corinthians chapter 10, verse 14. Kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tuloy mo. Ako'y nagsasalita sa mga tulad sa marunong timbangin ninyo para sa inyong sarili ang sinasabi ko. Tayo na magdidesisyon. Timbangin na natin. Timbangin natin, ito ba'y mabuti, ito ba'y karapat-dapat, ito ba'y dapat nating gawin. So bilang pamilya, hindi lang ikaw magdidesisyon, lalaki o babae, dapat kayo. Bilang pamilya, mayroong mga bagay na kailangang ayusin, kailangang gawin, pamilya ang magdidesisyon. So lahat ng ito ay inaayos ni Lord. Alam nyo, nakakatuwa dito, lahat naman ng mga bagay na pangit sa buhay natin ay pwedeng ayusin ng Diyos. Lahat ay pwedeng ayusin. Lalo pa, willing ka naman magpaayos. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, amen ba? So kung willing ka magpaayos, ay bakit hindi ka magpaayos? Masasaktan ka lang habang lumalaban ka, parang si Israel, parang si Jacob. Nakipagbunong siya sa anghel ng Diyos na hindi niya alam na ang kanyang kabuno ay si Lord mismo. Anong ginawa? Tinapik siya ng Panginoon sa may hips. Kaya si Israel, pilantod yan si Israel. Ganun siya maglakad. Hindi yan perfect maglakad si Israel, pero bakit yung pangako hindi nagbago? Sa kabila ng kanyang physical appearance, bakit hindi nagbago ang Panginoon sa kanyang pangako kay Israel? Because of the covenant. Sa atin, may tipan tayo kay Lord, right? May kasunduan tayo kay Lord. So, tayuan natin yan. May pangako ka kay Lord, gawin mo yan. May gustong gawin ka para kay Lord, gawin mo yan. Magtatapos na ang taon. Let praises and thanksgiving comes out from your mouth, comes out from your heart. So maliliit na mga bagay, isturbuhin ka, mga bagay na ganito, ganyan, give it to the Lord. Lay all down to the Lord our God. Amen? Amen ba? At sa lahat ng panahon, magpasalamat tayo kay Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Napakabuti mo, O Diyos. Oh, tas balik ang ating mga kamay kay Lord at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Hallelujah. Sa
Pasalamatan natin si Lord. Mag-usap tayo ng pasalamat kay Lord. Pasalamatan mo si Lord dahil ang iyong pamilya ay protektado ng kanyang dugo. Come on! Dakila ka. Habang umaawit ang ating music team, just thank the Lord. Pasalamatan natin si Lord. Huwag nating malalagpasin ang araw na ito dahil natin napasalamatan si Lord. Habang ikaw ay nandiyan sa iyong kinaupuan, nakatayo sa presensya ni Lord, pasalamatan mo si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Salamat po, Lord. Words are not enough to say thank you. Binigyan mo kami ng tagumpay. Binigyan mo kami ng mga biyaya. Binigyan mo kami ng buhay. Binigyan mo kami ng panibagong sigla. Binigyan mo kami ng pag-asa. Binuhay mo kami mula sa kamatayan, espiritual. At ngayon, kami ay buhay na nagpupuri sa iyo. Buhay na nagpapasalamat. Salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng karangalan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! 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 God bless you all. See you next Sunday. May the Lord bless everyone. Amen. 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 I saw an Thank you, orchestra Lord. numbering more than I could count, playing instruments, some that I recognized, some that I didn't.